guys, mind you, siya ang lumapit sa akin. Alam naman ng lahat na hindi kaya ni Consi. At nung panahon na to, sila ni Consi, medyo hindi maganda yung relationship nila. Medyo natatakot si Consi dahil si Tessa nga, naging kalaguyo ni Alpha Q. Lumapit sa akin. Silang magkalaguyo. Tol, ano yun? Tutulog ako Hindi ka ba maabala? Pwede bang mamaya na matutulog mo na nito? Importante. Dahil mapagbigay ang inyong aban lingkod, in-entertain ko yung tawag ng magkalaguyo. Si Alpha Q at si Tessa. Si Miss Tubig. Nga, binabalagbog nga raw ni FT, sa ni Inday. Nung nakuha ko yung buong kwento, ang totoong kwento niyan, mayroon daw sinasabi ni Inday, inaakusahan ni Inday si Alpha Q na may utang daw ng 17,500. Hindi na eksaktong 500. Basta may utang. O ano problema? Si Alpha Q umiiyak sa GC na ito daw ay hindi niya utang. Ayon daw sa kanyang kinalaman, yung utang na sinasabi ni Inday ay utang mismo ni Inday kay Freethinker na sinasabi naman niya na utang ito ni Alpha Q. Sa palibhasa si Alpha Q hindi na matandaan na pa-oo siya na babayaran. Then later on, napag-alaman niya na matagal na pala akong bayad. Sobra pala sa pinababayad ni Inday Marie yung utang kay Freethinker. Sa madalit salita, kung ang kailangan ni ni Alpha Q ay 45,000 lang, nakuha na ng matagal na panahon yung buong halaga at nabayaran. Yung 17,500 karagdagan lang na ikinakarga ni Inday Marie bilang utang ni Alpha Q. Sa knowledge ni Alpha Q, ito ay ikinargang utang na nagastos ni Inday Marie. Okay, babayaran. Ipinadala sa akin ng pera. Nung ipinadala sa akin ng pera, dahil busy daw siya, ako na lang daw ang mag-send. Basta daw intayin ko si Freethinker na mag-produce ng account number. Huwag na huwag kay Inday. Okay, kalaban ko si Inday noong time na yan. Si Mama Sally naman, si Sally Patosa, kung matatandaan nyo, nasa shorts ko yan naka-private nga lang. Yung Remitly, nandun pa reference number. Na sinasabi ni Alpha Q na bayad na nalaman naman hindi pa bayad, nalaman na bayad na, sinasabing hindi pa bayad na raw, sinasabing hindi pa bayad, paki-public nga lab. Then, napag-alaman nila na nakipagpustahan si Mama Sally, natalo nga si Mama Sally, peke daw, peke, yung reference number. Peke ba talaga? Ha? Peke ba talaga? Sa pagkaalam ko, hindi peke. Parang hindi lang nag-go through. Hindi lang nag-go through yung, yung payment, yung transfer. Pero merong number. Ito yan. Ito. Wait mo, ayan. Yan. Oo. January 30. Sa record ni Alpha Q, January 30. Ha? 20. 20 ba? January 20. Ito yung matagal ng panahon nakakalipas nagsasalita ako summer, Philippines. Pero yung payment, January 20. So sa madalit salita, ang inaangal ni Alpha Q, bakit nung panahon na yan, hindi ka nagreklamo? Enero ko pinadala yan. Ngayong summer, around April or siguro March, ngayon ka lang umaalma. Nagawa ng kwento ni Inday yan. Sa makatuwid, natalo nga si Mama Sally dun sa tinatawag ng pustahan. Pinadala naman sa akin yung pera para bayaran. Pero kabilin-bilinan, intayin daw na magpadala ng ayaw nga ibigay kay Inday dahil nga sabi niya marami na rin ako ang pera sa kanya si Inday, nagsisinungaling daw si Inday whatsoever. So ako naman, ang kasunduan namin ni Alpha Q, kung magwawalwal daw si Inday, kung, mind you guys, 60 viewers, 60 packs, guys, mind you, kung magwawalwal daw si Inday, wag ko na daw ibigay at ariin ko na daw yung pera. Ariin ko. Ibig sabihin, akin na lang. Siyempre, alam niyo naman ang inyong lingkod. Tuso, matalino, gwapo, gumawa ako ng dami. Inurat-urat ko si Inday. O hindi nagtagal, putang ina mo Alpha Q. Sabi ni Inday, putang ina mo Alpha Q. Mambubundol ka. Ayaw mo kung bayaran anak ka ng puta, putang ina mo, mamas boy ka, bonjing.
Kaya ako naman, Tessa, pakisabi nga kay Alpha Q, nagwawalwal si Inday. O nung gabi na yun, nag-meeting kami. Sabi ni Alpha Q, huwag mo nang bayaran ng putang inang Inday. Quote and quote from Alpha Q yan Huwag mo nang bayaran ang putang inang Inday. Sa iyo na lang ang pera. Ano kasalanan ko dyan? Ano ang kasalanan ko? Ano kasalanan ko? Tatanungin ko kayo. Guys, 61 pack. Ano ang kasalanan ko dyan?